Good morning, church! Alright! Pwede po ba lahat tayo ay tumayo? Ayan. Tapos po, itaas po natin ang dalawang kamay. Tapos po, shake, 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 shake. Alright. Thank you, Lord. Handa na po ba kayong magpuri para sa Panginoon? Mahina yung amen. Handa na ba kayong magpuri para sa Panginoon? Amen! Come on, church. Clap your hands to the Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all you've given to me. Come on, church. You are the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Hallelujah, Lord God. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Come on, church. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Come on, church, shout, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord, thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Come on, church. Let's continue to praise the Lord.
Sige po, pag hindi kayo sumayaw, bababa ako dyan, pupuntahan ko kayo. Bibigay ko tong mic. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Woo! Come on, church! In troubled times, it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Here we go! My church, one way, Jesus. You're the only ones that I could live for. One way, Jesus. You're the only ones that I could live for. Yes, Lord, hallelujah. You were always, always there, every hour and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change, Lord. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever makes no way. Woo! One way, Jesus. You're the only ones that I could live for. One way, Jesus. You're the only ones that I could live for. One way, Jesus. You're the only ones that I could live for. One way, Jesus. You're the only ones that I could live for. Yes, Lord, hallelujah. And not by sight for you. We're living all for you. Yes, Lord, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Woo! One way, Jesus. You're the only ones that I could live for. One way, Jesus. Woo! You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Jesus lifted high. Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across the land. That all men might see the truth and know He's the way. Come on, church. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward. Little by little, we're taking ground. Every breath's a powerful weapon. Strongholds stop, tumbling down and down and down and down and down. Woo! We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across the
We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. Jesus lifted high. Woo! Glory to God. Psalms 106 verses 1 to 3. Praise the Lord, O give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Who can utter the mighty doings of the Lord, or declare all his praise? Happy are those who observe justice, who do righteousness at all times. Let us all sing the opening hymn, Lead On, O King Eternal. Let's pray. Lord, we thank you and we glorify your name. We magnify your name in this wonderful morning. Thank you, Lord, for waking us up and renewing our strength, reminding us of your love, of your grace for us, Lord. Lord, we thank you for guiding us for the whole week, for being with us, for providing for us, Lord, and for blessing us with everything. Lord, we thank you for the abundance. And this morning, Lord, open our eyes that we may see your love. Open our ears that we may hear your word. Open our hearts that we may feel your presence, O God. Fill us with your holy presence this morning as we worship you. And Lord, we pray for our pastor today as she bring your word to us, Lord. May she be the bearer of your word, and we may hear what you want us to hear. Lord, we bring back all the glory and all the praises to your name. Amen.
Okay, kids, let's pray. Lord, maraming salamat po sa buhay ng mga mumunting bata na nasa harapan ninyo. Salamat po sa mga magulang nila na patuloy na inaalay ang kanilang mga anak para sa iyo, para pagpurihan ka. Panginoon, dalangin namin na kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanila. Bigyan niyo sila ng malalakas na pangangatawan sa kanilang araw-araw na gawain, sa kanilang pag-aral, sa kanilang paglalaro. Panginoon, dalangin din namin ang kanilang mga magulang na kayo po ang patuloy na magpuno ng mga kanilang pangangailangan at gamitin ang kanilang mga magulang upang punan ng mga pangangailangan ng mga batang ito. Panginoon, maraming salamat po pagkat ang mga batang ito ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang pamilya at sa simbahan na ito. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa kanilang buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Alam niyo po ba na ngayon ay sineselebrate po natin ang Lady Sunday, araw ng mga laiko. Palakpakan niyo po ang inyong sarili. Ano po? At next week naman po, isi-celebrate na natin ang ating 64th church founding anniversary. Baka masabi ko, wedding anniversary, no? Sige po. Nais po natin batiin ang lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan this week. October 19, Jetel Joyce Garcia. And October 20, Macy Eunice Malyari and Ruth de los Reyes. Happy birthday po sa inyo. Batiin po natin sila ng happy birthday. Punta po kayo dito sa harapan. O, solo flight. Sige po. Atin pong ipanalangin ang ating kapatid at ang iba pang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Let us pray. Father God, maraming salamat po sa bagong taon na ipinagkaloob mo sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Nawa, Panginoon, punuin mo ang kanilang puso ng pag-ibig, ang kanilang isip ng wisdom, at ang kanilang espiritu ng pananampalataya sa inyo. Lagi mo silang samahan, O Diyos, at dinggin mo ang panalangin ng kanilang puso. Pakinggan mo, O Diyos, ang kanilang mga kahilingan at bigyan mo ito ng kasagutan. Pagpalain mo sila at ang kanilang buong pamilya, at nawa lagi kanilang makasama anuman ang kanilang mga ginagawa at saan man sila magpunta. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday po. Alright, kagaya po na sinabi ko kanina, next week po ang ating 64th church anniversary celebration. Ang ating pong motif ay color yellow. Ang theme po natin ay Joyful and Grateful at 64. Kaya naman tayong lahat ay magdiwang, magsuot po tayo ng kahit anong may kulay yellow. Ano po? Medyo ano tayo niyan, bright and shining tayo, no? So magsuot po tayo ng yellow, tapos po, wala pong agad aalis. After po ng service, meron po tayo lunch fellowship, and then magkakaroon po tayo ng mga games and program after po ng lunch. Kaya naman po magstay po tayo next week at tayo magdiriwang ng ating church anniversary. Sa Sabado po, October 21,
magkakaroon po tayo ng medical mission dito sa simbahan. Ano po? So lahat po ng lay organizations, especially po ang UMYF at WSCS ay hinihiling na mag-antabay, mag-usher sa ating medical mission. May nakausap na po akong mag-facilitate nitong medical mission at hopefully makakita pa po tayo ng mga kasama nila para po mas marami tayong makater. And then kung available po kayo sa Friday, mag-iikot po tayo dito sa lugar natin para i-announce at i-invite ang mga tao sa medical mission. So mag-iikot po tayo sa Friday, siguro po yung hapon na, yung hindi masyado ng mainit, Tapos para makapagyaya tayo ng medical mission sa kanila. Magsa-start po tayo ng 8 o'clock, onwards na po ito. Tapos po, lahat ng membership secretary ng distrito ay inaanyayahan na dumalo sa October 21, same day po, sa statistics seminar sa Jeremiah UMC. Same time din po, alas 8 ng umaga. So, ang ating pong membership secretary ay si Sister Gliss D. Siya po ang ating ipapadala dito. Dahil may bagong programa na po, ang kabuuan ng Manila Episcopal Area. Website na po tayo, online na ang ating statistics. So lahat ng membership information po ninyo, ihanda na po ninyo yung inyong pamilya, birthdays, anniversary, lahat po ng status, ay update na po natin dun sa bagong website ng ating simbahan. So doon na po tayo, online na po tayo. Ayan. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga activities, ang WSCS po at ang UMM, meron po silang Bible study ang district every second and fourth Tuesday. Tama po. So inaayayahan po kayo ng ating distrito na makilahok dito sa ating devotion. Every lang po ito, Tuesday online, sa Zoom lamang po. So isisend ko po sa inyo yung link para po maka-join po kayo sa Bible study. Inaanyayahan din po ang lahat ng WSCS. After service po ay maiwan muna po kayo at may meeting po kayo. Ibababa po sa inyo ang mga napag-usapan nila sa cabinet meeting kahapon. Kaya po, mabilis lang po yon, tita? Mabilis lang po. Wala pong agad aalis, mabilisan lang po meeting. And then, lahat naman po ng kabataan, kami naman po ay agad aalis. Ayan. Meron pong cluster fellowship ang mga kabataan ng Northeast Cluster sa Mount Zion, Magalang. Ayun po. So, kung wala na po tayo ibang mga announcements, tayo po ay dumako sa ating panalangin. Panginoong Diyos, tunay nga napakadakila mo sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa nakaraang linggo na pagpapala mo at hindi mo kami binabayaan. At ngayon, nagkakasama-sama kami, nagpupuri at nananalangin sa iyong pangalan, O Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaloob mo sa amin, kahit na hindi namin deserve, O Lord, you still give it away. And Lord, we thank you for all the answered prayers. Na maraming salamat, O Diyos, dahil patuloy kang nakikinig sa amin. Kaya naman sa oras na ito, O Diyos, inilalapit namin sa inyo ang aming sarili bilang buhay na sacrifice in order for your work to be fulfilled in this world. Panginoon, patuloy mo na gamitin ang bawat isa sa amin upang lalong mapalawak, O Diyos, ang ministeryo mo. At ganun din ang bawat isa, ang bawat kakayahan, ang bawat treasure, Lord God, gamitin mo upang maihatid namin sa mga tao ang mga mensahe mo sa kanila. Gamitin mo, O Diyos, ang anniversary celebration ng simbahang ito upang mas marami kaming maabot na kaluluwa at mas maraming mailapit sa inyo, O Lord. At ganon din nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kabutihan mo sa simbahang ito for 64 years. Nawa, Panginoon, kung paano ka naging tapat sa aming mga lolo at lola, sa aming mga dinatnan dito sa simbahan, ganon ka rin maging tapat sa amin at higit pa sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat, O Diyos, dahil you keep us safe, you keep us grounded in your works. But Lord, right now, people in other sides of the world are struggling.
Maraming mga nahihirapan, maraming nakapagitna sa gulo at gera na nangyayari sa aming mundo. Panginoon, we specifically pray for the war that is going on in Israel. Nawa, Panginoon, manguna ka sa iyong mga tinawag at hinirang. Manguna ka, O Diyos, sa iyong mga anak. At nawa ang iyong kalooban, ang iyong plano, ang siyang manaig sa kanilang buhay. Nawa, Panginoon, makita nila ang kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Lord, we continue to pray for our church. We continue to pray for our members. Ang aming mga kapatid na may mga pinagdaraanan ngayon, O Diyos, ang mga kabigatan sa kanilang puso, pagaanin mo ito, O Diyos, at samahan sila hanggang sila ay makaranas ng kapahingahan. Ganon din, O Diyos, sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Ibinadalangin namin, O Diyos, ang kagalingan na dumapo sa kanila at ikaw, O Diyos, ang humawak sa kanilang buhay. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa matagumpay na lung transplant ng aming kapatid na si Sister Lota. Ikaw, O Diyos, ang siyang kumilos dito at alam namin, O Diyos, na patuloy mong bibigyan ng kagalingan ang kapatid naming ito. Maraming salamat, O Diyos, for everything that you are doing in our lives. And Lord, continue to work in us and use us mightily in your vineyard. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Leviticus chapter 27, verse 30. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Ating pong gawin ang pagkakaloob. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapala na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. At bilang gratitude, O Diyos, tanggapin mo ang aming mga kaloob at gamitin mo itong mga ito, O Diyos, upang lalo pang mapalago ang ministeryo mo sa pamamagitan ng simbahang ito. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Unang pagbasa matatagpuan sa Exodus chapter 32 verse 1 hanggang 14.
Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Moses na yan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin." Sagot ni Aaron, "Ganoon nga ang kanilang ginawa." Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw, ibinuhos niya ang isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari sinabi nila, "Israel, narito ang Diyos mo ang naglabas sa inyo sa Ehipto." Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, "Ipagpipista natin bukas si Yahweh." Kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop ng kanilang pinagsalu-saluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman at mahalay na nagkasayahan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at tinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila ng Ehipto. Kilala ko ang mga taong yan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin nila at ikaw ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa." Nagmakaawa si Moses kay Yahweh, Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipto na ang mga Israelita ay inilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyo sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Second reading is found in Philippians chapter 4, verse 1 to 9. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal at panabikan aking kagalakan at karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakikiusap ako kina Yodia at Sintike na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa inyo, tapat kong kasama na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpalaganap ng magandang balita. Kasama si Clemente at iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ng inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid,
dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat sa kapurihan ng kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natututuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbabasa ng Ebanghelyo na matatagpuan sa 22 kabanata ng Mateo. Ito ang nasasabi, ang talinhaga tungkol sa kasalan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain, napatay na ang aking mga baka at ang mga pinatabang guya, at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari ng mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos.
Muli po, inaanyayahan po ang lahat na makipag-practice mamaya dahil anniversary na po natin next week. Ano po, at mas bongga ang kanta. Mas mataas ng konti. Ayan, sige po. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. At kagaya po na sinabi ko kanina, Lady Sunday ngayon. Kaya naman meron tayong magbibigay o maghahatid ng mensahe para sa selebrasyon ng Lady Sunday. Pero bago po iyon, nais ko pong i-share sa inyo ang iilang mga bahagi ng ating mga binasa sa araw na ito. Mababasa natin sa Exodus, no? Yung patience talaga ng mga taong ito. Napaka-iksi. Ilang weeks na nating inaaral, nareklamo sila na reklamo, at ngayon naman, hindi sila makapaghintay kay Moses. Ang sabi nila, nag-usap-usap sila, sabi nila, hindi na natin alam ano nang nangyari kay Moses. Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Ano nang gagawin natin? Ito namang kapatid ni Moses. Di rin naman nagpadala siya sa peer pressure. O sige, ipunin natin lahat ng mga hikaw, ng mga singsing, alahas, lahat ng mga ginto, tunawin at gagawin nilang idolo. And this idol was the one that they worshipped. Ang sabi nila, ito ang naglabas sa atin sa Ehipto. Ilang beses na sinabi ng Panginoon sa kanila na siya mismo ang naglabas. Ang isang Diyos na nagsasalita at nakakakita ng maraming milagro. Hindi pa rin sila nakukontento. And so, nagalit ang Panginoong Diyos. Sabi niya, wawasakin ko ang mga taong ito. Pero anong ginawa ni Moses? Imbis na si Moses, sige nga Lord, hayaan mo na sila. Sakit na ng ulo ko sa kanila eh. Ganun ba si Moses? Hindi. Anong sabi niya? Panginoon, maawa ka. Huwag mo silang paparusahan. So we see, people have that tendency to lose their patience over what the Lord can do for them. No? Isang bagay yan na makikita natin. Kung minsan nananalangin tayo na ibigay sa atin ito ng Panginoon, but we tend to forget that the Lord has His own timing. Kaya naman minsan, kahit na ayaw nang ipagawa sa iyo ng Diyos, kahit na sinasabi na niya sa iyong malinaw na malinaw, anak, wag mong gagawin yan, taliwas yan sa mga utos ko, hindi yan kasama sa mga sinasabi ko sa iyo, ginagawa pa rin natin. Because we don't have that patience to wait for the plans of the Lord. People tend to see that. And so, we end up looking at things into worship. Akala ba natin, kapag sinabi natin sinasamba ang mga Diyos-Diyosan, dapat yung nagsisiklahod ka at yumuyuko at nananalangin doon. That's not actually it. Sa ating modern day, kung sino o ano ang nangingibabaw sa buhay mo, higit pa sa Diyos, ay yan ang dinodiyos-diyosan mo. So it's really something that we should be careful about. And when we worship other than God, we tend to achieve wrong consequences. No, may mga kapalit yan. But here's the thing. It can only take one person in your life to change your circumstances. Isang buong bansa ang nais parusahan ng Panginoong Diyos, pero nanalangin ang isang tao to have mercy on them, and they were saved. You have the capacity to pray for your fellow people. Just as long as you have that faith that Moses have and his relationship with the Lord. You have the capacity to move mountains with your prayers. Ang mababasa naman natin sa Mateo, itong hari, parabola ng hari na nag-i-invite, no? Ini-invite na nga itong mga taong to, ayaw pa nila. May libreng pagkain na, may handaan na, at ang hari na ang nag-i-invite, ayaw pa rin nila. What much worse is, yung iba, maliban sa hindi nila pinansin yung mga servants na nag-i-invite,
but they killed them. Grabe yung mga parabola ni Lord, no? Ang drastic. But those things happen. The Lord will send people to tell you and invite you in His kingdom, and yet some people will not just turn away from them, but persecute them. Kuminsan tayo yung servants ni Lord na ipinadala sa mga tao, hindi pinapakinggan. Pero kuminsan naman tayo, yung mga taong niyayaya sa kingdom o kaharian ng Diyos, ayaw pa rin natin. Pero itong nangyari, anong sabi ng Panginoong Yesus? Ang hari, sinabi niya sa kanyang mga servant, sige, magyaya na kayo kahit sino dyan. Basta lang pupuno yung kingdom niya. Yes, people came, but then some are not prepared. So it is important that when we respond to the call of the Lord and invitation of God, we will come prepared. Handa tayong mag-worship, handa tayong maglingkod, handa tayong sumulong sa misyon ng ating Diyos. It's important to equip ourselves. Because many are called, but few are chosen. Dito yon sa ating teksto. Maraming tinawag ang Diyos, pero iilan lamang ang makakagawa nung kanyang iniutos. So, are you called or are you chosen? Ngayon po makakarinig tayo ng isang mensahe magmula sa ating kapatid. Bagong lay servant natin siya, kaya naman bibinyagan natin siya ngayong latest Sunday. New lay servant. At let us all welcome and prepare our hearts for Miss Gemetria Guaynet Mungkal. Hello, praise. Hello po. Before we start, gusto ko pong batiin ng mama ko. Ma, alam ko nanonood ka. Surprise! Hindi po kasi niya alam, wala po nakakaalam. Nakakaalam lang po is yung ate ko. Kami, supposedly po, either isa sa aming dalawa ni Didi, since kami po yung bagong mga lay servants. Pero mas nag-appeal po sa akin ng reading. So, ako po ang nasa inyong harapan ngayon. Na usually po, nasa likuran niyo po lagi. Dito muna po ako sa harap. So, ayan na po. Nag-prepare din po ako ng PowerPoint. Lady Sunday. This is a special Sunday defined by the General Conference to celebrate the ministry of all Christians. Tayo pong lahat ay ang lay people. And we do this in celebration po ng ating mga ministry. So Lady Sunday is one way we express the core Christian conviction that all are called to participate in God's mission to create healthy, flourishing life in the world. So balikan muna po natin ang ating history. The first recorded observance of Layman's Day was in the Methodist Episcopal Church South in 1929. The following year po, 1930, nagkaroon po ng isang culmination of each annual men's retreat. During those times po, focus po ang celebrations sa mga lalaki, kalalakihan. Pero at that time po, siguro, sobrang ganda nang nangyari sa retreat nila to the point na tinanong nila, sino nag-asikaso ng activity? Sino yung nanguna sa event or sa retreat? To the point na doon nila in-acknowledge ang services na in-offer ng mga lay people at that time. So by February 23, 1941, the Joint General Board of Lay Activities approved Layman's Day, and yun po yung na-assign na date. This is to emphasize the place that lay members have in the total life and work of the church. So ganun po kalaki ang ating contribution sa ating simbahan. So, Lady Sunday
This is a time to recognize the work and missions of all laity, not only within the walls of the church, but in everyday lives. So, para sa ating theme po, Laity Sunday 2023, Rise Up and Remain Committed to Love's Teachings. Actually po, ang theme ay buo na po for the whole quadrennial and nakafocus po siya sa Rise Up. But for this year, and then iba-iba po yung subtitles niya, pero for this year po, ang tinatakil po ng latest Sunday natin is to remain committed to love's teachings. So our scripture, it is focused on God's teaching about love. So we will tackle the 3 teachings of love in Jesus' ministry on earth based on our theme. So first, for our first point, we need to rise up and be a good neighbor. In Luke chapter 10, verse 25 to 29, this was the parable of the Good Samaritan. Dito rin po sinabi ni Jesus, to inherit eternal life, you must love the Lord your God with all your heart, soul, strength, and mind. And love your neighbor as yourself. Then, sino po ba ang ating neighbor? A neighbor was anyone with whom you came into contact. Kahit sino pong nakasalubong nyo. Going back sa ating scripture, nung may nahihirapan at nangangailangan, and he was in contact with the Levite, the priest, and the Samaritan, kasi dinaanan nila siya. Nagkasalubungan na po sila, and they are considered neighbors na po nun. Ganun po ka-wide ang scope ng neighbors according to this teaching or this parable. So kung titingnan niyo po, we are in contact to one another. So that makes almost everyone our neighbor. Kasi po kung titingnan niyo po yung parable, hindi naman po tinanong anong pangalan niya, anong lahi niya, ilang taon na siya bago siya tulungan. Samaritan saw the man, nahihirapan, and hindi po siya nagdalawang isip tumulong. Nagkasalubong, walang, sino ba to bago ko tulungan? Wala po siyang ganon. Baka mamaya, hindi ko naman kapwa Samaritan to. Baka mamaya, Hudyo siya. Baka mamaya, ganito. Wala po siyang ganon. Hindi po siya nag-hesitate na tumulong. Someone was in need, and being a good neighbor means having compassion po to his neighbor. Dito po natin makikita how compassionate the Samaritan was when it comes to his neighbor. So when you look up the word for compassion in the Gospels, you will find it as a deep sympathy or pity that moves one to action. So naaawa po kayo, and yung compassion po na yon, it moves you to action. It comes from the heart, not from the head. It is a component of love and not our intellect. It is not compassion until it moves us to action. So in other words, compassion is love in action. Ayan po. Compassion is love in action. Pakikiramay po, and may ginagawa ka para makiramay. So how can we be a good neighbor in our time? Jesus was a prime example of how to be a good neighbor. And yun po yung time na nakita natin ang compassion niya para sa iba. Or nakiramay siya. Example po is when he fed the 5,000. Pumunta po sila doon, and he came in contact po dun sa 5,000 po na yon. Na-realize niya, magugutom yung mga tao. Anong gagawin natin? Kawawa naman sila. May compassion. And what he did is, meron pong provided sa kanila na 5 loaves and 2 fishes, nagpasalamat, nagpray. Nagpasalamat sa tinapay and sa fish. Then, just by that prayer, nagkaroon po ng food para po ma-feed ang 5,000 at may sumobra pa po. Next is yung mga pag-heal niya sa mga nilalapit sa kanya, yung mga paralyzed, bulag, mga babae, na nangangailangan po ng healing. These are easier said than done. Madaling sabihin pero mahirap gawin. But as simple as praying for your neighbor, or being as simple as being a channel of faith, you are a good neighbor po. Because there is compassion and there is an action. Compassion is love in action.
just like what Jesus did. So for our next point po, rise up and love one another as Christ loved us. John chapter 13 verse 34 to 35 says, love one another as Christ loved us, not as we love ourselves. This scripture is not contradicting po dun sa nauna nating scripture na love your neighbors as yourself. Because think of this as a deeper meaning na po ng loving your neighbors. Since nag-start po tayo sa compassion, but to rise up and love one another as Christ loved us, paano po ba natin gagawin yon? So now, babalik po tayo sa ating prime example, which is si Jesus. We look at Jesus' character of Christ in love. Kanina we talk about Jesus' acts of compassion, pero now, on a personal level, paano ba tayo minahal or minamahal ng ating Panginoon? So, first, Christ is forgiving. Dito pa lang po, how can we say that we love others as Christ loved us? Marunong po ba tayong magpatawad? Or hindi po tayo mapakali, hindi po tayo nakakaganti? So, our God is a forgiving God kasi kahit araw-araw po tayo nagkakasala, His grace abounds and patuloy natin itong nararanasan. God chose to forgive. Why can't we choose to forgive as well? Next, our God is an understanding God. Can we understand other people's point of view? Do we allow ourselves to be emotionally and mentally understanding sa ating mga neighbors? Jesus has this level of understanding sa nature ng pagiging tao po natin. Just like how Thomas reacted nung sinabi nila na nabuhay muli si Jesus at hindi po siya naniwala. Jesus understood his denial, doubt, and frustration simply because absent po siya noon. No judgment were done. And hindi naman po sinabi ni Jesus na, nagpakita na ako, nasan ka ba nun? Galing na ako dito. Asan ka ba? Ano bang ginagawa mo? So, wala po siya ibang sinabi. When in doubt, nagpakita po si Jesus at nakita po natin through that story na napakita po niya pagiging Panginoon po niya. So lastly, Jesus is fair and just. He is fair in His love, all colors, all groups, rich or poor. Can we do the same po? Can we see other people nang hindi po tayo magbabakas ng judgment or pagiging biased? Going back, kaya po ba natin mag-act upon our compassion to be a good neighbor and to be Christ-like, to be forgiving, understanding, and to be just? So maraming characteristics ng ating Panginoon, but we can focus on these 3 characteristics to see the character of Christ in love. So if you only love those who loves you, what will be our difference to other people? So lastly po, rise up and imitate Christ's sacrificial love. What is sacrifice muna? What does it mean to sacrifice? Generally speaking, sacrifice means to give up. May isusuko ka for something else. But within the context of the Bible, chapter 15, verse 13 says, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. The sacrificial love of Christ describes His whole journey from being a God in heaven to be born as a human up to His death on the cross. Giving up the comfort and being enthroned in heaven to be the sacrificial lamb as payment for our sins. Tayo nga lang po pag naka-aircon, ayaw na nating lumabas. Sakripisyo na sa atin yun. But God chose to be born as human, aalisin sa kanyang pagiging Diyos niya, to be one of us, para pong managutan sa ating mga kasalanan. So, being a lay servant requires commitment. When you commit, you respond to God's calling and be in service in the church. But what do we sacrifice for that commitment? We sacrifice our personal time. Sometimes we sacrifice our resources.
And sometimes we sacrifice our personal desires, especially if these are selfish desires. Personal time. Instead of spending your hours or your time sa trabaho, kung saan siguradong may babalik, we use our time to be in service of the church, not expecting anything in return. Hindi naman tayo pumupunta sa church kasi alam natin sisweldohan tayo mamaya or babayaran tayo mamaya. We come here because of our commitment. Sometimes we sacrifice our resources. Resources can be our money po. Minsan may kailangan bayaran or, sige magta-tights na muna ako, di na muna ako papariband. Di na muna po ako papakulay ng hair. Sacrificing sa iba, especially if you feel like you work hard, so deserve ko to. Deserve ko to, so sometimes, aalisin muna natin yon. We sacrifice our personal desires because our resources is needed in the church, and due to our commitment, we give what we have. And hahayaan ko na po kayong mag-explain sa sacrifice our personal desires. Because sometimes we want something, pero within sa context po dito sa church, hindi po talaga po pwede yun. So we sacrifice those desires kasi hindi po sila godly. So when we commit, again, hindi mo tayo naghihingi ng kapalit. Because rising up and being a lay servant requires compassion, character, and commitment. These three have one thing in common, and that is our love for Christ and His Word. This is how we imitate sacrificial love. Just like Jesus, may mga moment of weakness rin po tayo. Like when He said, the soul is willing, but the body is weak. But because of His commitment, He went through. We will have our moments kasi hindi naman sinabi na whatever our spiritual journey may be, magiging madali. Hindi po siya ganon. Meron po siyang sakripisyo. And through those sacrifice and actions made in love for God, doon lalalim ang ating relationship and commitment kay Lord. So as lay servants, let us rise up, be a good neighbor, love one another as Christ loved us, and imitate Christ's sacrificial love. As I end, I will leave you with these questions po. Do you respond through actions when you feel compassion and pity to your neighbors? Pag po ba naawa kayo sa inyong mga neighbors? Do you feel the need to move? Kahit pag-pray man lang, puntahan, pag-pray. Nafe-feel niyo po ba yon? Kung nafe-feel niyo po ba yun, nagre-respond po ba kayo? Laki ako siyang pag-pray kasi nahihiya po talaga ako. Did you forgive those who have sinned against you and have you asked forgiveness sa mga taong nagawan mo ng kasalanan? Because this requires humility po. How can we practice this sacrificial love in our everyday living? And as a member of the church, do you feel that you can offer your time, resources, talents, and skills? If yes, do you do something about it? Or hayaan na natin sila kasi meron naman ng tumutugtog sa praise and worship. Hayaan na natin sila kasi meron na sa tech. Pero nananawagan po ako, kailangan po namin ng tulong sa tech. So if you feel like you can offer your time, resources, and talents and skills, the church is open po. And if you feel like you can offer, kindly do something about it. And lastly, have you asked yourself if you are partially committed or fully committed in whatever commitment you took in God's kingdom? Sana po may natutunan kayo. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give our thanks and praise.
It is right that we should always and everywhere give thanks to you, Father Almighty, Creator of heaven and earth, through Jesus Christ our Lord, who rose victorious from the dead and comforts us with the blessed hope of everlasting life. And so with your people on earth and all the company of heaven, we praise your name and join their unending hymn. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Holy are you, and blessed is your Son, Jesus Christ. By the baptism of his suffering, death, and resurrection, you gave birth to your church, delivered us from slavery to sin and death, and made with us a new covenant by water and the Spirit. When the Lord Jesus ascended, he promised to be with us always in the power of your word and Holy Spirit. On the night in which he gave himself up for us, he took the bread, gave thanks to you, gave it to his disciples, and said, "Drink from this. Eat, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." When the supper was over, he took the cup, gave thanks to you, and gave it to his disciples, and said, "Drink from this, all of you. This is my blood of the new covenant, poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me." And so, in remembrance of these, your mighty acts in Jesus Christ, we offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice in union with Christ's offering for us, as we proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. The body of Christ given for you, the blood of Christ poured out for you.
atin pong awitin ang hymn of thanksgiving, Make Me a Channel of Your Peace. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your healing power. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all that we receive, and denying that we're born to eternal life. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Ang ating paglapit sa ating Panginoon, ang kanyang hinihintay, ang kanyang nais marinig. Kaya naman kung tayo ay may mga panalangin, kahilingan at pasasalamat sa Kanya, ito ang oras ng ating pagdulog sa Panginoon. Let us pray. Lord God, thank you for the gift of life that you have given us. At salamat, O Diyos, sa mensaheng ipinagkaloob mo sa amin. Tunay nga, O Diyos, na hindi nakukulong sa iisang ministeryo ang maaaring gawin sa iyong mga trabaho. Hindi lamang ang mga manggagawa ng simbahan, kung hindi pa naman ang lahat ng may pusong maglilingkod sa inyo, ang siyang nakikita mo, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga laiko. Pagpalain mo ang bawat isang taong nagbibigay bahagi sa iyong ministeryo. And Lord, if there are children of your children here right now na hindi pa alam ang kanilang calling, hindi pa nila alam ang kanilang gagawin para sa iyong ministeryo, Lord, speak to them and teach them, Lord God, what they need to do. Let them hear your voice and let them see your plans for them in your ministry. Buksan mo ang iba't ibang mga oportunidad na sila'y makapaglingkod sa inyo sa loob man o labas ng simbahan. And so, Lord, continue to bless them. Give them the wisdom, give them the strength, and give them the heart that is in line with your ministry. Panginoon, maraming salamat sa aming mga laiko na patuloy mong ginagamit sa simbahang ito. Sa praise and worship team, sa choir, sa technical team, sa mga Sunday school teachers, at sa mga aming mga nakakasama sa lay organizations, ganun din, O Diyos, sa mga gumagawa o naglilinis ng simbahan, at ganun din ang mga tinatawag mo upang gumawa ng mga liit-liit na bahagi ng simbahan na kapag pinagsama-sama, O Diyos, isang malaking bagay para sa inyo. And Lord, I know that you see them all. You see, Lord God, their works. You see their
heart in the ministry, their service. Kaya naman, Panginoon, pagpalain mo sila at patuloy mo silang gamitin sa buhay na ito, O Diyos, upang maglingkod sa inyo. Ganon din, Panginoon, dinadalangin namin ang bawat isang miyembro dito, Panginoon, sa Emmanuel UMC. Kung sila ngayon ay may mga kagustuhan at kahilingan sa kanilang mga puso upang maglingkod sa inyo, open the doors for them and show them the way. Maraming salamat, O Diyos, dahil patuloy kang nangunguna sa aming buhay. Lord God, mga anak mo ngayon lumapit sa iyong harapan, may kanya-kanya silang mga panalangin, mga kahilingan, mga request, at pasasalamat, Panginoon. Kaya naman, Lord, dinggin mo ang mga panalangin ito at pakinggan sila at ang kanilang mga hinaing. Lord, we thank you for the gift of life that you have given us, for the strength, for the faith that we have. And all of this we ask in the most mighty name of Jesus. Amen. Let us open our hands in a gesture of receiving. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance to you and give you peace, now and forever. Amen.